teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinagkaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit. Pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Welcome to Awit ng Pag-ibig CSM Edition! Dahil sa'yo, Jesus, ang kaligayahang nadarama. Dahil sa'yo, Jesus, ang kapayapaang nakatay. Nang ako'y tumai, ako'y iyong narinig. Nang ako'y tumawag, iyong binigang pansin. O Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. O Panginoon, tapat ka magpakailanman. O Panginoon, dakila ka sa buhay ko. O Panginoon, mahal na mahal kita. Tunay ka, Panginoon, pag-ibig mo'y di nagbabago. Salamat sa kabutihan mo.
Jesus. Good morning mga kapatid. And nandito na naman po tayo sa another episode ng Awit ng Pag-ibig, CSM Edition. So, recap lang po natin. So, last week, again for this month, ang series po natin is about enough. So, Jesus is enough. So, last week po, na-discover natin na our relationship with God, yun lang yung kailangan natin. It doesn't matter kung ilan yung mga material possessions that we own kasi nga we cannot serve both the Master, the Lord, and money. So, si Lord lang talaga sapat na. So, this week po, ang magiging topic natin is about happiness and joy. Ayan. Pero bago po tayo mag-umpisa, Ate Meredith, mag-opening prayer muna tayo. Lord, marami pong salamat sa umagang ito, Lord, na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, sa paggising sa amin, Lord, sa panibagong buhay, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Lord, kayo po ang mabigyan ng kapurihan, Lord, sa lahat ng mangyayari sa oras na ito, Panginoon, sa mga mag-share. And Lord, sa mga makikinig, alam ko, Lord, na ito itatatak sa kanilang puso at may apply po nila sa kanilang pamumuhay. Panginoon, kayo po ang manguna po sa amin sa gawain ito, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige. Ang kasama natin ngayon sa umagang ito ay mga taga-East, mga kapatid, mga people from the East, women from the East, yan. So, hayaan po namin na sila po ang mag-introduce sa kanilang mga sarili. Siguro, umpisahan natin. Unahin ko na sa katabi ko. Okay, sige. Sister. Good morning, Jesus. Ako po si Grace Sako. Maatin po ng prayer meeting sa Project 4 kay Sister Opelia Perez. Ako naman yun lang. Excited si Okay lang sister. ako. Oo, Oo. excited si po siya. sister. Sige po, sister. Good morning, Jesus. Good morning po sa lahat ng nanonood. Ako po si Opelia Perez, kilala po na Sister Bebot ng Project 4 Prayer Group. At binabati ko po yung aking pamilya, brother, husband, aking mga anak, kids dyan, Kat and Ed, at ang aking kaisa-isang apo, si Tio. Good morning po. Good morning po. Good morning, Jesus. Ako po si Gloria Perido, lagi pong uma-attend sa prayer meeting ng Project 4 Quezon City sa bahay po nila, Sister Opelia Perez. Maglilimang taon na po kami this coming month. Thank you, Lord. Praise God. Doon naman tayo sa likod, Ate Rachel. Good morning, Jesus. Hello, mga kapatid, buong bundo. Binabati ko po kayong lahat. Salamat sa Panginoon at napabilang kami dito sa Awit ng Pag-ibig. Ako nga pala sa Karangalan Prayer Group. Nagmula ako at ang aking nagdala dito sa Panginoon si Sister Tess de la Cruz. Thank you, Lord po. Salamat sa Panginoon. Amen. Po. Good morning, Jesus. Good morning, mga kapatid. Ako po, si Maria Lourdes, pero tinatawag nila akong Malu. Malu, Polo, or Hapa. Maraming apelido, no? Ako po ay nagmula sa Karangalan Prayer Group. Ang nagdala po sa akin doon ay si Sister Noemi. Ako po ay single mom. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Diba? Ngayon, kilala natin yung mga guests natin. So, pwede na natin simulan, Ate Angie. Oh, yung actually excited ako kasi first time kong makasama ang East sa interview. Although nakasama namin sila nung February Valentine Fellowship, yung collaboration. So ngayon excited din ako. Yes, na ma-interview sila. Sige, Ate Meredith. Umpisahan mo na. Umpisahan na natin. So, sige, umpisahan ko kay Sister Ope. Yun, Sister Bebot. Opo. So, kasi ang topic po natin is about happiness and joy. So, may time po ba sa buhay ninyo nung wala pa kayo kay Lord na hinahanap nyo po yung kaligayahan nyo sa ibang bagay o sa ibang lugar o ibang tao po? Maraming pagkakataon sa buhay ako, lalo na naihahanap mo talaga yung happiness sa iba. Minsan nakatuto ka sa career, sa tao, sa place, tapos sa habits, di ba? Yung gusto mong kumanta, gano'n lang na hindi papuri. Yun po. Sige po. Tapos may mga time po ba na, yung napunta na kay Lord, di ba syempre may mga pinagdadaanan tayong struggles, trials. Nag-cause po ba ito sa inyo na
parang mas ang balik sa inyo is maganda yung nangyari. Kahit pangit yung naranasan, pero may magandang naidulot po sa inyo. Nung naging Kristiyano na talaga, ibig sabihin, Kristiyano sa puso. Hindi siya undivided Hindi heart sa talaga. nguso, no? Hindi Sa sa nguso. puso. Kasi yun ang naririnig ko lagi. Nanay ko, anak ako ni Sister Lucing, huwag maging Kristiyano sa nguso, kundi sa puso. So, yun po, lagi kong natatandaan, Romans 8:28. Everything Amen. works for good for those who love the Lord and those who live according to His purpose. So, no matter kung ano ang sitwasyon mo, kumbaga financially drained, financially tapos wala kang trabaho, wala. Kumbaga lahat wala sa tingin mo, pero laging nasa isip ng isang Kristiyano. Kaya tayo naiiba kasi nandun pa rin palagi yung galak. Nandun ang puso ng isang Kristiyano na may magandang mangyayari. Ang lahat ng iyan kasi God sees us. Laging nakatutok ang mata ng Panginoon, lalo na sa mga mata sa puso ng mga matutunan. Amen. Thank you. Ang ganda ng sinabi ni Sister, yung kapag financially drained. I'm sure maraming nakaka-relate, 'di ba? Yung financially drained ka kasi marami din talaga tayong kapatiran na nung nag-join sa Comfy, talagang alam natin na talagang wala din. Pero yun, tsaka pag emotionally drained ka, ang difference talaga pag na kay Lord ka na, kung wala kang pera, 'di ba? Attend ka sa fellowship, tumataas pa yung kamay mo, 'di ba? Parang wala akong, 'di ba? Yun nga sabi yung mga kamag-anak mo, parang nagpe-praise and worship po, wala nang makain, ganun, 'di ba? Pero kasi nandun si Lord nga sa buhay mo, tapos yung joy, doon mo nakukuha kay Lord kasi binibigay mo sa kanya lahat 'di ba? Yun yung napaka-important na top ni Sister, financially drained, emotionally drained. Kasi lahat tayo dumadaan diyan, 'di ba? Pero thank you Lord dahil nandito tayo sa ganung gawain. Yung financially drained na 'yan, medyo nawawala na 'yan 'di ba? Dahil sa relationship mo kay Lord, nabe-bless ka na, So thank you Lord. Sige po. Din naman po tayo sa katabi ni Ate Angel. Medyo kinakabahan pa yung katabi ko. Okay, katabi Ihuli ko natin. Medyo hinahawak-hawak. Ikaw, sister, parang ganun din yung question ko po sa inyo. Yung time po ba nung wala pa po kayo kay Lord, hinahanap niyo po ba yung happiness niyo sa ibang tao, sa ibang pamamaraan po? Yun. Opo, totoo po yan. Kasi minsan, pagka nalulungkot ka, yung parang umiiyak ka lang, tapos wala lang. Nung napunta na rin po ako dito, okay lang po kasi kahit papano, pag may problema ka, may napapagsabihan ka. So, kahit papano, medyo nawawala yung konting alinlangan mo sa buhay, sa puso, ganon. So, salamat naman kahit paano, nakarating po ako dito sa gawaing ganito. So, thank you po sa mga umakit sa akin, nagbigay sa akin, Sister Bebot. Salamat, salamat, salamat po. Diba? Yung simpleng pag-imbita mo lang, hindi mo alam kung ano yung magiging impact dun sa taong ini-invite Yes po. mo. Kaya, di ba sabi nga ni Lord na kailangan lagi kang ready. Ready na ihayag yung salita niya, i-share yung salita niya kasi si Lord mas alam niya pinagdadaanan ng taong pag-sharean mo. Kaya ang ginagamit ka rin ni Lord, kaya dapat lagi kang ready kapag sinabi ni Lord, pag-sharean mo ng word yan. Kasi, ibig sabihin, babaguhin ni Lord yung buhay ng taong pinag-sharean mo ng salita. Thank you, Lord. Sige. Dito naman tayo sa kabila. Yan. Di ka nakabalad, sister? Ayan. Sige, yun same question po. Nung wala pa po kayo kay Lord, hinanap niyo po ba yung happiness sa ibang bagay, sa ibang lugar, or sa ibang tao? And nung napunta na kayo kay Lord, ano po yung napagdaanan yung trials na nasabi niyo na malaki natutunan nyo kahit trials yung napagdaanan po ninyo? Good morning po sa ating lahat, sa mga kapatiran. Sa akin naman po, bisa experience ko talaga pong nung una talagang siguro dahil maganda naman po yung work ko, talagang nandoon yung kung saan yung ligaya mo, kung saan ka pupunta, ganito, ganyan, kung saan parang masaya ka, kung kahit sa yung bagay na hindi, di ba dati po yun ang sabi nila sa atin na punta tayo sa ganito, kasi ganito, manood tayo ng ganito, ganon, go ka gano'n. So akala mo, yun doon ka masaya. Kaya salamat naman ako, thank you Lord, talagang nakarating ako sa ganitong gawain. Ang napakalaking pasalamat ko siguro, yung sa anak ko,
talagang i-share ko lang, talagang napakabuti ni Lord kasi talagang naano niya, dininig niya yung panalangin ko na yung binigay na lang niya yung sa anak ko, for example, na yung kung dati man siyang nagiging pasaway. Pero thank you Lord ngayon. So, sobrang thankful ako kay Lord kasi dininig niya yung panalangin ko na naging okay na yung anak ko at saka nagiging dati pagsasabihan mo siya, hindi siya nakikinig. Pero ngayon, talagang si Lord lang talaga ang lalapitan natin. Totoo yung sinasabi natin na walang imposible kay Lord kahit man anong mga problema, dumating man tayo sa mga pagsubok. Pero pag talagang si Lord ang ating inuuna, talagang pinapakita din niya talaga sa atin na yung kabutihan niya. Kaya thank you Lord talaga po. Thank you, Lord. Yung sinabi ni sister na marami kasi talagang tao, hinahanap nila yung joy sa lalo na ngayon usong-uso ang travel. I mean, nothing against travel, pero marami talaga na doon nila hinahanap. Ang difference kasi noon, short-lived lang yun eh. Pag nakarating ka, tapos pag-uwi mo, tapos yun na. Although, yeah, the memories are there. Pero iba yung na-enjoy mo mag-travel, parang Sister Beb, nag-Singapore tong mga to, nakita ko eh, di ba? Sister Beb, tapos ito, nag-Japan. Sa atin mga Kristiyano, yung mga perks na gano'n, na you're able to travel, you're able to go to places, or you're able to enjoy things, that is because, na yun eh, yung lesson nga last week na, fruit na siya. Kumbaga, ice cream on top na. Dahil again, yung resulta ng relationship mo kay Lord. Tapos ngayon, when you get to travel, you don't just get to enjoy these things, but you get to appreciate yung creation ni Lord. Ako tuwing nasa aeroplano ako, mga sister, laging na-amaze ako na paano lumulutang yung clouds. Yes. Hindi ko ma-wrap around yung head ko na parang, napaka-amazing. Paano kang umaano dyan? Lumulutang ka lang dyan. Na-amaze ako. Tsaka yung beauty ng ocean, yung beauty ng mountains. Kumbaga, yun ay byproduct na ng relationship kay Lord. Hindi yun yung main source mo of happiness or ng joy. Pero ang main source mo talaga, si Lord talaga. Di ba? O dahil naging napakabuti ni Lord sa inyong mga buhay, si sister, ay pakakantahin na natin sila. Dahil kanina pa sila excited talaga. Sabi nila, sister, kakanta na ako. Practice pa lang, excited na sila. Oo, gusto na talaga nilang kumanta. Sige, kakanta na sila, sister. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa'yo. Kay buti mo, pasasalamat ang handog ko sa'yo. Pasasalamat ang handog ko sa'yo. Pasasalamat ang handog ko sa'yo. Thank you, Lord. Ayan. Tunay ngang kay buti mo, Panginoon. Ngayon si Sister Bebot, bakit niya kaya napili itong awit niya kay Lord? Alam mo si Sister Bebot, hindi lang, nagko-compose to ng song, di ba? May gift siya ng gano'n. And talagang kumakanta din talaga siya. So, Sister Bebot, ba't mo napili itong awit na iaalay mo kay Lord?
Kasi 'di ba ang topic natin is being joyful. Pag wala kang thankfulness and gratefulness sa Panginoon, hindi ka kailanman magiging masaya. Amen. So kaya yan ang napili ko kasi araw-araw, oras-oras, minuminuto. Kaya nang lagi kong laman ng puso at isip ko pasasalamat. Amen. Ito yung playlist ni Sister. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang laging naaalala. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang laging naaalala. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Ay walang hanggan. Ay walang hanggan. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, no? Talaga namang tunay na walang hanggan yung pasasalamat natin kay Lord, no? Kahit na ilang awit pa yan, no? Kahit na ilang episode ang i-record, kahit na ilang sharing, no? Hindi talaga matatapos. Uubusan ng Oo, pasasalamat hindi sa mauubos. Panginoon. Kasi hindi rin naman nauubusan ng pagpapalang binibigay si Lord sa atin. Amen tayo dyan. Amen and amen. Sige, Ate Meredith. Sa likod naman Yes. tayo magtatanong. Ayun. Sige, unahin natin si Sister Malu. Sige, Sister Malu. Yun nga po, yung same question po kanina kala Sister kanina na, may time po ba nung wala pa po kay Lord, ay hinahanap niyo po yung happiness sa ibang lugar, ibang tao, so sa ibang pamamaraan po? Hello, good morning po, Jesus. Oo, nahanap ko siya dati. Kasi noon, ako ay taong simbahan din ako. Choir din ako dati. So, noong inahanap ko siya dati doon, lalo na nagtrabaho na ako. Kasi, hindi na ako nakakapag-church dahil lagi trabaho. Kaya parang may kulang, kahit na nagtatrabaho ka, kulang. Tsaka nakakapagsimba ka man, parang kulang yung mga naririnig mo. Sabi kong ganun. Tapos minsan, nayaya ako ni Sister Noemi. Sabi niya, sis, sama ka sa akin. Sabi niya, mag-church. Try naman ako. Tapos, parang, alam niyo po ba, yung unang punta ko doon sa St. Joseph, yung pagkanta pa lang po, talagang, lumuluha po ako. Hindi ko po alam. Tuloy-tuloy po yung luha ko habang kumakanta. Sabi ko, ito na po yata talaga ang hinahanap ko. Sabi ko, kaya thank you Lord kasi binigyan niya ako ng isang kapatid na ako inakay dito sa Comfy. Dito po talaga ako parang nabago. Nabago po ako ni Lord. Thank you Lord. Sige, may mga chance ba, Sister, na sabi mo, dati hinahanap mo sa work, yung joy and happiness mo. Ngayon, nung nandito ka na kay Lord, ano pang mga pagbabago na na-feel mo, naranasan mo? Marami po. Kasi dati po, magalitin din ako. Pero ngayon po, humahaba na ang pasensya ko. Tapos isa pa po, bali po, dati lagi nilang iniisip ko yung mga problema. Lagi ako nag-aalala. Pero mula po nung nandito ako, dahil alam ko po na nandito si Lord sa tabi ko, so ginagabayan niya po ako. Lalo na po nung nagkasakit ako. Nung nagkasakit po ako, talagang wala pa ko ibang tinawag kundi siya lang. Kasi wala naman po iba talaga makakatulong sa atin kundi siya lang. Amen. Kaya nga po naging verse ko po yung Joshua 1:8-9 hanggang sa nagawa namin ng kanta. Wow. Baka pwedeng parinig ng konti, no? Nagawa po namin siya ng kanta. Sige pa. Wag mong, sorry po Lord. Wag mong kaliligtaan,
basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon magiging masagana at maunlad ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, kapagkat si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Thank you, Lord. Amen. Ganda. Impromptu yan. Oo nga eh. Oo. Kinakabahan pa rin Kinakabahan yan. pa yan. Pero ang ganda nung song Oo, niya, yung message no? ng Message song, ng di ba? song. Tunay naman kasi kay Lord at kay Lord ka lang din talaga uuwi eh. Kung ano pa man yung, kung nasaang season ka ng life, may it be yung spring, summer, or fall, di ba? Pag kung nasa masaya ka, nasa loneliness ka, nasa ano ba, sawi ka, or ano pa man. Oo, kung may problema ka, kay Lord ka talaga uuwi eh, no? Kay Lord at kay Lord lang tayo uuwi. Sige, thank you Lord. Bago natin ulit pakantahin yung ating mga i-hold muna natin, gusto muna nating bumati sa mga may birthday sa araw na to. August 10, happy birthday to... Happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid! Ayun, tayo nagbabalik, diba? So pagpapatuloy natin yung usapin natin kanina. So ngayon, sa likod naman ako para malapit tayo dun sa interview natin naman ngayon. So kay Sister Noemi yun. Kanina po yung mga questions is same lang din naman po. So nung wala pa po kayo kay Lord, nahanap niyo po ba yung happiness or kaligayahan po sa ibang lugar, sa ibang pamamaraan, or sa ibang tao po? Totoo yan. Good morning muna. Good morning, Jesus. Good morning sa lahat ng mga nanonood. Dati, yung time na wala pa ako kay Lord, yung nahanap ko yung happiness ko dati, yung kung saan-saan ako pumupunta. Kasi ayoko ma-stay sa bahay na nag-iisa. Sobrang parang mababaliw ako sa totoo lang. So, alam niyo po ba, nung wala pa ako dito sa Panginoon, hindi pa ako ganun ka-active, umuwi ako ng bahay alas 12 ng gabi. Alam mo kung saan ako nagpupunta? Sa mga friend ko. Una, ang ginagawa ko nung time na yon, nag-gym, nag-zumba, nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Nag-i-stay ako. Gusto ko pag uuwi ako, matutulog talaga ako. Yung alas 12, alauna na ako natutulog. Kasi pag nasa bahay ako, nandun na yung umiiyak ako, nalulungkot ako, wala akong makausap. Kaya ganun, ang tagal ko naging ganun sa totoo lang. Thank you Lord, nung napasama ako sa ganitong gawain, nandun na yung puso ko na talagang iba talaga yung buhay ko noon at iba yung buhay ko ngayon. Sobrang napakasaya ng nasa Panginoon. Kaya ngayon sa 1 Corinto
1558, talagang sa Panginoon, hindi nasasayang yung paglilingkod natin, yung pag-attend natin ng prayer meeting, yung pag-outreach. Talagang yung paglilingkod mo sa Panginoon, napakaligaya na sa puso ko. Hindi na ako yung, hindi na ako malungkot. Masaya na ako para kay Lord. Masaya na ako na kahit may trabaho ka, priority ko na si Lord sa buhay ko. Talagang nandun yung kaligayahan ko sa Panginoon. Sa awit 37:4, sabi nga, sa Diyos mo hanapin ang tunay na kaligayahan. Diba? Yun, makakamtan mo lahat ng iyong mga pangarap. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Actually, si Sister Noemi, hindi naman nagbago doon sa part ng, di ba may liga siya mag-travel? So dati pa lang, ganun na talaga siya. Ang difference lang is, dati doon siya nakafocus, doon niya hinahanap yung happiness, yung joy. Ngayon, ine-enjoy niya yung blessings ni Lord. At ine-enjoy niya rin yung kapatiran ba, nakasama niya mag-travel yung mga kapatiran. Kahit nga CSM sumasali to eh. CSM Youth Camp, kasali si Sister Noemi, ang aming official taga-document. Oo, taga-document. So, andun pa rin yung gusto niyang gawin, yung passion niya na sa pagta-travel. But again, na lang siya, product ng relationship niya kay Lord. Kumbaga, hindi na dati, kaya siya umuwi ng late kasi nga gusto niya, tulog na lang. In short, she was escaping eh. She was trying to escape something. Ngayon, umuwi man siya ng late, pero masaya siya. Masaya siya dahil kasama niya si Lord. Kasama niya yung mga kasama niya kay Lord. Kaya thank you, Lord. Merong awit si Sister Noemi eh. Bakit mo napili ito, Sister Noemi? Kasi sa totoo lang, laging yung puso kasi di ba? Pagka marami kang sa buhay mo, yung nalulungkot ka or naiinis ka, talagang yun ang laging pinababantayan sa Panginoon. Or may mga nakakasalamuha ka na iba't ibang ugali ng tao. So talagang Lord, sabi ko, lagi mo bantayan ang puso ko. Ayokong maghari ang inis, galit, puot. Talagang yan ang laging kinakanta. Pagka yung masama ang loob ko, umiiyak ako. Kaya sabi ko, Lord, lagi kayo maghari sa puso ko. Kaya lagi kong inaawit yan. Kahit nasa bus ako or pabulong or kahit nung nagbabike ako noong time na yan, lagi ko ding kinakanta yan, inaawit sa Panginoon. Bantayan niya yung puso ko at ingatan niya. Thank you, Lord. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Thank you, Lord. Ayun. Diba ang ganda
song ni Sister Noemi na ingatan mo yung puso ko. Totoo naman kasi. Correct. Yun talaga dapat yung ingatan natin at dapat si Lord yung naghahari. Kasi, di ba kung ano yung nasa puso mo, nagmamanifest Yun yung yan lumalabas lumalabas eh. talaga eh. Hindi mo maitatago eh. Yes. Di ba? So, ayun, dadako tayo sa ano. May additional guest Yeah, tayo. additional guest tayo. Oo. Kala nyo, lilima lang sila. Sorry. Oo, surprise yan, Surprise mga guest. kapatid. Sige kapatid, pakilala Pakilala natin. muna, sister. Pangalan, saang prayer Pag- meeting, sino ang kamag-anak. Hello. Good morning, Jesus. Ako po pala si Connie Nomo. Prayer meeting ko is Project 4, Quezon City. Tapos ngayon, bali, lumipat muna ako doon sa may De La Vega Lounge sa may Farmers Cubao. Diba? Nag-iikot ng prayer meeting si sister. Pero maganda rin kasi naiikutan mo lahat yung mga prayer meetings, Correct, diba? correct. Parang nag-outreach ka na lang din, diba? So sister, kanina nga yung mga question namin is, kasi ang topic po natin is about true happiness and joy na matatagpuan kay Lord. So yung question po ngayon is, nung wala pa po kayo kay Lord, hinahanap niyo po ba yung happiness or kaligayahan niyo sa ibang tao, sa ibang lugar, o sa ibang pamamaraan po? Yes po. Nung time na wala ako kay Lord, talagang hindi ko po nahanap yung happiness sa ibang tao, sa ibang lugar. Kasi yung time na yan is talagang napakahirap ng buhay namin. And nung mapunta ako sa kay Lord, talagang nandyan po lahat yung talagang lahat po ng mga kalungkutan, tapos talagang lahat po ng mga lugar na pupuntahan ko na rin po. Dahil po sa mga pinagkaloob ni Lord. Thank you, Lord. Yun po yung mga talagang mga happiness ko na nakikita na ano po kay Lord. Diba? And then, sister, isundat ko lang yung isa pang tanong po na sabi niyo po, nung wala kay Lord, marami pong kalungkutan, trials. May isang experience ba kayo or pwedeng ma-share na galing kayong trials, pero may na-produce na maganda, yung pinagdaanan yung trials na yun or challenges in life po? Yes po, talaga. Yung trials po na nadaanan ko noon is talagang ang buhay namin talaga ay napakahirap na talagang siguro lalo na sa mga pangangailangan namin sa araw-araw. Yun nga. Tapos nung nag-umpisa po yung ko kay Lord, nag-umpisa po nung nasa kay Lord na ako, talagang nakakamtan ko na po yung mga pagpapala niya. Kaya nga po, kailangan na lang po talagang mahigpit na pananampalataya sa Panginoon at talagang maging tapat tayo sa Kanya at sundin natin ang Kanyang mga banal na salita. Diba? Tama naman, Ate Angel, kasi minsan natatanggal yung joy natin dahil sa mga alalahan ng buhay. Correct. Diba? So, ang Correct. dami nating worry, so nakakalimutan nating maging masaya at hanapin yung saya na Yes. binibigay ni Lord. Kaya napaka-importante talaga yung sabi nga niya na sundin natin yung kalooban ni Lord. Kasi Amen. pag sinusunod mo, kahit minsan mahirap, pero Yes. nandun yung fulfillment, nandun yung Correct. saya, diba? At saka as human kasi, di ba tayo yung highest form ng creation ni Lord? Matatalino tayo masyado. Tapos overthinkers tayo. Alam mo yung napakasimpleng bagay. Shucks, saan ba? Gagawin ko ito ba? Isipin. Ang dami na. Yung andito ka palang nakarating ka na sa US, sa dami nung iniisip. Minsan gano'n, tapos wala naman nangyari. Alam mo yung parang masyado tayong, kaya
yun yung dapat isusurrender mo talaga kay Lord no? Tsaka yung trust talaga. Tapos yun, doon mo maano na, ibigay mo kay Lord. Hayaan mo siyang kumilos sa buhay mo. Hindi yung, ang tendency kasi ng human is we want to control lahat ng natin, family, career, lahat. Gusto mong, pag medyo kumakawala sa'yo, parang ayoko, hindi na lang, kaalis, gano'n. Pero minsan talagang, yun yung sinasabing let go and let God. Pero minsan ang hirap, hindi ko mabitawan. Pero magugulat ka pag let go mong gano'n, no? Doon mo ma-experience yung, tama pala si Lord. Kaya diba? kaya pala pinabibitawan. Aha. Kaya yan, yung kanta ni Sister. Mag-aalay ng awit si Sister kay Lord. Bakit mo napili ito, Sister Connie? Ito po yung napili kong awitin para kay Lord kasi yung time na wala pa ako sa Kanya, na andyan po yung lahat ng mga, yun nga po, mga worries. Pero nung nasa Kanya na ako, yun na nga yung na marami siyang tinuro sa akin at talaga kung wala po si Lord sa buhay ko, wala ako dito at talagang hindi ko po makakamit ang mga pagpapala niya sa akin ngayon na nakakarating na ako sa ibang lugar. Yun po. Thank you, Lord. Amen. Lord, I am nothing without you. Teach me, oh Lord, to do your will, for you are my home. You are my strength. I delight to do your will, my Lord and my God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tunay nga talaga namang we are nothing, without the Lord talaga. So, thank you, Lord, mga kapatid, sa inyong mga sharing. Natuwa talaga ako kasi nga first time ko silang nakasama and I got to know them, nagchika-chika pa habang break, diba? Thank you, Lord. So, may bago akong friend sa FB. Ayan. So, i-recap natin, mga kapatid. So, ang series nga natin is Jesus is Enough. Talagang, kumbaga sabi nila sa mundo, ikaw lang, sapat na. Pero sa atin, si Lord lang, sapat na. Ayan. So last week nga, ang topic natin is yung Jesus is enough, na we cannot serve both God and money. Talagang isa lang. Yung money will follow. The financial aspect will follow through your relationship with the Lord. So ngayon, ang focus natin this week is, I want you
to know, mga kapatiran, na talaga ang true joy is only found sa relationship with God and with His people. So, bakit kasama with His people? Kasi masaya ka, di ba? Pag kasama mo mga kapatiran, di ba? Imagine mo, pag covenant meeting, di matapos ang besohan, ang picture-picture, ang kwentuhan. Kasi masaya ka dahil kasama mo yun sa faith kay Lord eh. Sabi nga pa, ulit-ulit nung naririnig sa akin ng CSM, totropa ka na lang, bubarkada ka na lang, doon na kay Lord na. Di ba? Kasi you'll never go wrong talaga. Basahin ko po mga kapatid sa Hebrews 12:1-2. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right throne of God. Napaka-interesting nung verse kasi may contrasting words doon. Yung who for the joy that was set before him endured the cross. Pag inisip mo, parang anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin kasi nun, after yung pinagdaanan ni Lord, di ba? Napako siya sa krus. I'm sure walang gusto sa atin mapako sa krus, di ba? Hindi yun masaya. There would be rejoicing in His resurrection because alam niya na isa-save noon, yung ginawa niya na yun, isa-save yung people niya. So ang ginawa ni Lord, instead of focusing on His pain and suffering na in-endure niya, ang tinignan niya yung future na magiging masaya yung mga tao ko pag ginawa ko to because that will save them. So, talagang true enough na si Jesus talaga ang ating founder of our faith. Talagang siya yung true example para sundan natin. And yun nga, bottom line talagang we have to learn that joy is often accompanied by great suffering din talaga. Talagang sabi nga nila, di ba, pag pinaghirapan mo, di ba, iba yung joy na nararamdaman mo after, di ba? So, sa akin, napaka-importante sa akin yung resurrected life. Nung tinapik talaga natin yun. Kaya pag nakikita ko yung cross, dati, ano lang siya sa akin, it's just a symbol, it's a sign. Pero ngayon talagang, yung i-imagine mo, inalay ni Lord yung buhay niya sa'yo para ma-enjoy mo yung meron ka ngayon na parang, sino ako? Pero ginawa niya yun. So tuwing naalala ko talaga yun na parang, pag minsan, I get ahead of myself or kapag feeling ko, pasan ko ang mundo, parang, arte-arte ka naman. Si Lord nga napako sa krus, tinapos niya na yan. Parang gano'n na parang, oo nga, wag na tayo mag-emo. Gano'n. Minsan kasi gano'n we get so emotional, nakafocus tayo sa sarili natin. Pero yung through sa mga sharing sa mga kapatid natin ngayong umagang to, nag-reveal yung, not just yung verse, but through their testimonies na marami talagang reason para tayo ay mag-rejoice or for us to find true joy sa relationship with God. Unang-una, yun yung sinabi ko, resurrected life. When we reflect on our salvation, na parang, sino ako pero inalay ni Lord yung buhay niya para sa akin. For me to enjoy this, what I have right now, di ba? And then, when we are united with other believers, ayan, yun nga, pag nakakasama yung mga kapatiran, nagkakaroon ka ng mga best friends, hindi lang best friends, talagang, sister in faith, kasi parehas kayo, nagkakaroon ka na extended family, and yung mga kapatiran natin na wala ng pamilya, nagkakaroon sila ng mas malaking pamilya, di ba? When we endure trials, yan puro narinig natin yung mga pinagdadaanan na mga problema, mga anxiety, mga worry. It produces joy talaga. And lastly, syempre, kapag nakikita natin na nag-expand yung kingdom of God. Kaya tayo, di ba, natutuwa tayo, magko-construct ng bagong building. Palakpakan. Pag sa iba, siguro isipin nila, laki na kaya ng cost nun. Ba't sila nagsasaya? Di ba, pero tayo, woo! Pupunta tayo sa ganito, woo! Anniversary. Yung iba parang, di ba, pag sa iba parang, gastos na naman. Pero sa atin, woo! Sige, let's go. Kasi gusto natin, talaga na nag-expand yung kingdom ni Lord. Gusto natin na maraming na-invite. Ito nga, di ba, true enough, Sister Noemi and Sister Bebot, yung mga nandito, sila halos yung nag-tap, sila yung nag-invite. Why? Because they want to expand the kingdom of God. Ayaw nilang ipagdamot yung joy na nararanasan nilang kasama si Lord. Kasi nga naman, bakit mo kikim-kimin? Ikaw nga lang pag may nakita kang magandang shampoo Oy, bilhin mo yon, maganda. Si Lord pa, na ang dami-dami binigay sa'yo, kung ba't may isa-secret? Ito yung mga bagay na hindi mo dapat sinisecret, diba? So,
Thank you, Lord, kasi nakakatuwa na minsan lang, pero nakakatuwa sa ating community, through these teachings and yung mga ganitong gawain, we are always reminded. Pero may mga times talaga na, yun nga, nag-iimo tayo, minsan we're too focused on ourselves, minsan kung ano-ano yung iniisip natin. Pero ang maganda, since bumabalik tayo at may ganitong mga gawain, lagi tayong nare-remind. Lagi tayong nare-remind na yun, na kay Lord ka babalik. So, yun, yung true definition talaga ng joy, yun, napatunayan natin, cannot be found in material wealth, in possessions of or kung sa mga, kumbaga, yung mga worldly endeavors, yung mga travel, again, nothing against that. Pero kapag tayo ay na kay Lord na, yun ay fruits na. Yun ay fruits nung relationship natin kay Lord. Pero again, pag yun ang pinupursue mo to find your true joy and happiness, hindi mo talaga makukuha doon. So again, at the end of the day, mga kapatid, we can only find true joy in our relationship with God and His people. Kaya thank you, Lord, mga kapatid, sa pagsama nyo sa aming umagang ito. And patuloy po kayo mag-tune in. Tuloy-tuloy po yung series natin sa Jesus is Enough. So bago po kami mag-end, kami po ay mag-close in prayer. Ate Meredith. Okay, sige po. Lord, marami pong salamat sa oras ito, Lord, na ipinagkalab niyo sa bawat isa sa aming Panginoon. Marami pong salamat sa mga sharings ng ating kapatiran, Panginoon. Alam ko, Lord, na marami po kaming natutunan at alam ko, Lord, na hindi lang po ito mananatili sa isip namin, kundi may gagawa po namin sa aming pamumuhay na, Lord, na tanging sa iyo lamang, Lord, matatagpuan ang tunay na kaligayahan, Lord. Tulungan mo po kami na lalong makasunod sa inyong mga task, Lord, instruction, Lord, na ibinibigay niyo sa amin na kahit may mga pinagdadaanan kami, Lord, alam po namin na kayo po yung kasama namin at kami po ay magtatagumpay sa kung ano man po mga pinagdadaanan namin ngayon, Panginoon. And Lord, marami pong salamat sa mga taong ginagamit niyo, Lord, na instrumento, Lord, upang kami lalong mapalapit po sa inyo, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Kayo po ay mabigyan ng kapurihan, Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. In Jesus' name, Amen. Ayan, kami po ay aawit, mga kapatid. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami pa mula sa'yo. Mula sa'yo. Minsan pa. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami pa mula sa'yo, napakarami
salamat, salamat sa iyo. O Yahweh, aming Diyos, ika'y hindi nagbabago, ika'y hindi nagbabago, ika'y hindi nagbabago. Thank you, Lord, mga kapatid. God bless. See you next week. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.